Sige, number 11. UAE, ang ganda nung pwesto ng UAE. Talagang it's all about travel opportunities. Kung mapapansin nyo, yung ibang mga friends nyo, kung may mga kilala kayo dito, mostly nakakapag-travel sila kung saan-saan, di ba? Kasi sobrang ang lapit niya doon sa mga destination na gusto nyong puntahan. Kagaya namin, di ba, ni Glyza. Kung napanood nyo ibang mga vlogs namin, nagpupunta kami ng okay, we're planning to go to Fairmont Hotel, staycation bago bumalik ng work. Saglit lang to, siguro mga 20 minutes from Bream Island going to that place. Poppy! Tama na, look! Hello! Hi! Hi everyone. Hello! Say please like and subscribe. Like this YouTube. Lapit na tayo. Pag-usapan natin yung ano nga pala. Kasi 14 years na kami ni Glyza dito sa UAE. So, pag-usapan natin yung 14 things na kailangan mong malaman pag OFW ka, pag nandito ka sa UAE. Okay? Okay, dito na tayo. Sa parking na tayo. Hopi! We're here! Oh, we're holding cell phone. Mommy! Okay, dito tayo sa side nito. Dito na tayo sa loob. Sa Thailand. Okay, going inside. Whoa. Poppy, do you like it? Here's our room for 2 nights. Oh, that's mommy. Oh, look at the view, anak. Look at the view, Hopi. Whoa, do you like it? Do you like the view? Huh? You like the view, Hopi? Yeah? Oh, Daddy will open this one. Look, what's that, Hopi? Boat. Can you see the? Oh, where's the sun? Where's the water? Yeah, who's playing? Other kids playing in the water? Say hi to Daddy. Hi! Ganda ng view namin kasi nasa harap talaga kami ng hotel. Tapos, yun yung pool. Ito yung beach. Wow! Ang ganda ng side namin. Wow! Alright. Ayan tayo. Hello! Ayan yung aking mag-ina. Ganda, no? Kung titignan mo dito sa side na to, ayan, oh, nandiyan lang siya. Tapos dito, check natin. Ganda ng tub. 5-star hotel nga pala to. Okay. Fairmont Hotel. Wow. Nice.
Hmm. Big one. Hopi, you gonna swim there? Whoa, you're going to swim? I don't like. You're going to swim there? No? Yeah, but look here. Come on. Spend tayo ng ano dito. Spend tayo ng 2 nights. Alright. Cool. 633. Tapos ito lang yung elevator. O, di ba? Ayan na. Pasok ko na kagad. Lakad kami sa may beach area. Wow! Oh, it's sunset! Bumaba muna kami. Magsa 7 o'clock na. Ayan. Doon lang tayo. Inom natin. Hopi! Oh! Ayan. Kasi Hopi. Lalaro siya. Okay. Play area tayo muna. Whoops! Whoa! Whoa! You're going to slide? Whee! What's that? Who is swimming? Kaya number 1 muna tayo. Sa number 1 natin, ang pinaka-the best talaga dito sa UAE, kung bakit kami nagtala ng 14 years, is security. Sobrang di mo kailangan mag-isip na may someone na mga harm sa'yo. Kahit madaling araw pa yan, at kahit nasan ka dito sa parte ng UAE, talagang security ang the best dito. Sige, number 2 tayo. Number 2 natin, sobrang diverse yung culture dito sa UAE. Talagang ang daming nationality, iba-iba. Mapa Asian, mapa Western. Talagang halos kumpleto dito, makikita mo yung mga ibang nationalities. Number 3 natin, yung pag-respect sa mga local tradition. Kasi dito, lalo na sa UAE, no, yung dress code na baka importante. Although yung iba mga nakatira dito, hindi locals pero yung mga expats, sobrang hindi sumusunod sa mga dress code. So, wala tayong magagawa doon. Number 4 natin, yung language skills. Actually, hindi mo kailangan problema sa language. Basta marunong ka ng basic English, wala magiging problema. Dito kahit na hindi ka matuto mag-Arabic, you can survive. Diba? So, yun. Number 5 natin, yung healthcare system dito sa UAE. Pag sinabi mo healthcare system, talagang one of the best healthcare is UAE. Kasi kung mapapansin nyo, halos lahat ng mga nationalities sa ibang mga bansa, nagpupunta talaga sila dito just to have work. Kasi nga, yun nga, tax-free, di ba? So, na-enjoy nila rin yun dito, yung pag-stay nila dito. And kaya ako nasabing the best yung healthcare kasi yan yung isa sa mga plan ng president ng UAE. Talagang gusto niya magkaroon ng one of the best healthcare system dito sa UAE. Okay, close na yung beach kasi 7 o'clock PM, pero tingnan mo, kakalubog lang ng araw. Sunset, sarap dito ng sunset. Anyway, number 6 natin is self-reliance. Siguro kahit nasan ka naman, di ba? Basta malayo ka sa family mo, matututo kang gumalaw, gagawin mong lahat para makasurvive, di ba? So kung di ka marunong magluto sa Pilipinas, dito matututo ka. Di ba? Kung di ka marunong magtrabaho, dito matututo ka magtrabaho. So, yun yung kinaganda dito. Okay, tumutulo na yung pawis ka. Okay, sige. Number 7 natin siguro yung lifestyle dito sa UAE. Kung napapansin nyo, talagang ang standard of living dito napaka-high. So, yun nga, high standard yung living.
Tapos, sobrang modern na kasi lahat dito. Although, some parts hindi pa modern, pero napaka-modern na nung lugar. Diba? So, ma-appreciate mo, mababalance mo yung work mo, mababalance mo yung life mo, yung leisure mo. So, yun. So, pag may time ka, you just need to enjoy yourself and with your family, gaya ng ginagawa namin dito. Diba? Kahit na may work kami, we need to enjoy. Kaya tayo dito sa breakwater. Ano pang best is yung tolerance na tinatawag. Number 8 natin yon, tolerance. 8 kasi, importante yung tolerance. Kasi, kung mapapansin nyo, UAE is a Muslim country, right? Pero, since Muslim country to, yung tolerance nila sa ibang mga religions, Hindu, Buddhism, at madami pang ibang mga religion, they're very open. And, yun yung maganda. Yung tolerance nila is napakaganda, and they accept those kind of people and those kind of religion. Number 9. Poise ako. Okay. So, number 9 natin, yung adaptation mo sa weather. Kung di ka talaga sanay, kung sabi mo mainit sa Pilipinas, mas mainit dito. Okay? So, minsan umaabot pa pag nasa sakyan ka, makikita mo 50 yung temp. Wow! Pero dito, like now, pawis ako, pero 40 yung temp ngayon. And yung tubig nasa around 29. So, okay naman, ma-enjoy mo pa rin. So, maganda naman dito kasi may winter din, may summer. Ayun. Pero yung winter namin, hindi naman dito hindi naman nag-yellow or what. Minsan may hailstorm. Pero yun, kailangan mo lang i-adapt yung mga weather changes dito, which is somehow extreme. Lalo na yung pag mainit. Sobrang mainit talaga. Para sinusunog sa oven. Number 10 natin is public transportation. Sa public transportation natin, meron tayo dito sa UAE. Meron tayong metro. Pag sinabi nating metro, ano yan? Train. Okay? Meron din tayong taxi. Taxi, pwedeng sa land and pwede sa water. Meron minsan kasi sa mga, lalo na sa Dubai, makikita mo may mga water taxi na tinatawag. Yun. So, meron din tayo mga buses, which is maganda kasi yung bus dito hindi nag-stop kung saan. Meron siya mga station lang kung saan ka mag-stop. Tapos meron ding time. So madaling sundan kasi yung mga kada station, alam mo kung ano oras darating yung bus, and darating siya around that time. Diba? So yun yung the best dito. Public transportation. Babalik na kami sa loob. Yan sila Hofi, sila Mami. Number 11 na tayo, no? Number 11. Ano ba? Sige, number 11. UAE, ang ganda nung pwesto ng UAE. Talagang it's all about travel opportunities. Kung mapapansin nyo, yung ibang mga friends nyo, kung may mga kilala kayo dito, mostly nakakapag-travel sila kung saan, di ba? Kasi sobrang ang lapit niya doon sa mga destination na gusto nyong puntahan. Kagaya namin, di ba, ni Glycia. Kung napanood nyo ibang mga vlogs namin, nagpupunta kami ng Armenia, punta kami ng Georgia, Thailand, Singapore, and kung saan-saan pa. Nag-Japan pa kami, nag-Scotland. Sobrang, yung opportunity dito to travel, it's very easy. So, yun. Number 11, travel opportunities. Up. Yeah, go up, go. Number 12 natin, yung mga cuisines. Wala kang problema dito pagdating sa food. Kasi sobrang lahat ng nationality dito, lahat ng bansa, halos talaga lahat ng bansa, may restaurant talaga sila dito sa UAE. Kaya kung Pilipino ka, huwag kang mag-alala kasi sobrang daming Filipino restaurants dito. So, hindi ka mga problema mag-adapt. Getting ready for dinner. Hopi!
our third day here at Fairmont. Can you show your tees? Where's your tees? Let me see. What are your tees? Wow, so many colors. Last day here at Fairmont. Just woke up with my baby girl. Ooh. Number 13. Number 13, siguro masasabi ko na yung UAE prepared siya sa mga emergency. Gaya nung nangyari dati, nung pandemic. Sobrang isa yung UAE sa nakapag-produce ng vaccine sa COVID. Sa mga pinakaunang nag-produce ng vaccine. And kung mapapansin nyo rin sa mga news, talagang pag may mga emergency situation, yung respond ng mga defense sobrang bilis. Like 10 to 15 minutes nandyan na agad yung police, yung ambulansya. So kaya pag may mga emergency, may mga sunog, ganyan, napakabilis. Hindi natutuloy yung sunog dahil yung action ng UAE sobrang bilis. Ayun. Sabi tayo, breakfast. Alright, dito tayo sa pool with Mommy and Hobie. Okay. Punta tayo doon sa last and final. Okay. Number 14. Number 14 natin, yung pagdating sa respect sa law dito sa UAE. Hands up ako pagdating sa law dito sa UAE kasi talagang sobrang yung law dito well respected. Kahit na isang pulis lang, talagang kaya niya kontrolin yung buong tao. Galang na galang yung mga pulis, hindi kagaya sa mga ibang bansa o kaya sa bansa natin. Talagang minsan nababastos yung mga pulis. Pero dito sobrang takot ang tao sa pulis. Okay, put your hand here, go. Niniwala ka daw, Mami? Takot yung tao sa pulis. Oh, sobrang may respeto sa law ang mga tao dito. Stand up, stand up, stand up. Opie, let's go! Really? Okay, we're going. Bye sa kami. Say bye-bye. Bye everybody. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Oh, di ba? May Jollibee dito sa Abu Dhabi. 4 ang Jollibee dito sa Abu Dhabi. Abu Dhabi pa lang yan, ha? Oh, diba? So, walang problema sa pagkain.